Professor, itong pinag-uusapan natin na bank deposit, kasama po dito yung regular na time deposit na yung nga po pang matagalan para ho mas mataas nga sana ang return? Opo, yan po ang narinig ko sa isang pahayag ng mga bangko, yung mga time deposit, dalawang yung mga over 5 years. Isang maganda at papagpalang araw sa lahat. Ito yung mainit na balita sa atin ngayon patungkol sa ating mga saving deposit na papatawan na raw ng 20% tax sa ating mga savings interest. So maraming nang nagbibigay ng bad at saka good reaction comments patungkol dito dahil nga sa ginawa nilang paglalagay ng tax sa ating mga savings interest. So meron pa yung nagsasabi na pati ba yung savings capital ko ay mababawasan ng 20% tax. So marami yung mga nagre-reaction na patungkol dito. So para na lalo natin maintindihan, panoorin natin at yung panayam kay Professor Emmanuel Laico para sa ganun mas lalo nating maintindihan. Dahil tulad ng sabi ko, of course, medyo malaki-laki to. 20% tax. Panoorin natin. Nasa linya na po natin ang isang profesor at ekonomista at fellow din po sa Center for People Empowerment and Governance o CENPEG. Kasama po natin ngayong umaga para pag-usapan pa rin po itong Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na naipatupad na nga po last July 1. Professor Emmanuel Laico, good morning po sa inyo. Magandang umaga po at magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig at mga taga-subaybay. Salamat din po, Professor, sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Umpisahan po muna natin siguro, no, kasi sa mga balita, nilinaw na ito nga daw pong CMEPA ay hindi naman tataksan yung savings, kundi yung interest mismo ng savings. Pero para mas malinaw lang po sa mga nakikinig po sa atin at nanonood din sa atin ngayon, siguro mas maganda maipaliwanag nyo din po mismo, ano nga po ba itong CMEPA? Ano bang layunin nito pong batas na ito pagdating sa savings at sa investments po ng bawat Pilipino? Ang gagawin po nila, yung pong mga long-term deposit, halimbawa po mga 5 years, hindi ginagalaw, bubuwisan na rin po nila ng 20%. Sa ngayon po, walang tax yan. So ang gagawin nila, magtatax sila doon sa interest income ng mga natawagin natin na mga midterm. Kasi mga 5 years, mga midterm pa rin yan eh. So kung hindi mo ginagalaw at meron kang deposit na nakalagay sa mga bangko na hindi mo ginagalaw ng mga mahigit na 5 taon, magkakaroon na rin po yan ng buwi. Professor, at ginawa po nila, 20% po. 20% ang gagawin nilang tax rate. Oo. Anong difference po nito, Professor, dun sa binibigyan din po na paliwanag ng ibang mga eksperto na meron na daw kaparehong batas na naipasa noong 1997? Hindi na daw po bago ito. Tama po yun. Hindi po bago yan kasi matagal na rin yan. Ngayon, i-apply na yan. Pero ang gagawin nila, yung may mga tax exempt na mga 5 years and over, wala na pong tax exempt yan. Bibigyan po sila ng 20% na tax rate. So yung mga may pera dyan, na naka-time deposit, mga 5 taon o kaya mga pera nyo na hindi nagagalaw ng mga 5 taon. Sabi ni Professor Emmanuel Laico, anong masasabi nyo tungkol dito? So, napakalungkot dahil kaya nga nung isang tao ay kapag may ekstrang pera ay nilagay sa bangko, iniimpok para sa ganon gusto rin tumubo. Kaso nga lang, sa batas na to ay magkakaroon na ng tax at ang laki pa, 20%. So marami ang nagsasabi, nakikita ko sa mga comment na mas maigi na lang, wag na daw magbangko. Kaso nga lang, pag ang pera ay hawak-hawak mo, ang bilis, wala tayong magagawa dyan. Pero napakalungkot dahil nga magkaano lang naman yung kikitain yan. Siguro yung mga big time, sana ang tignan nila, yung mga may milyon ang mga nasa bangko ang habulin nila sa mga ganyang tax, hindi yung mga katulad natin, mga ordinary na tao. Paano yung mga halimbawa, yung isang tao ay matanda na, nag-retire na at merong konting nakuwang pera at gusto niyang i-invest. Para sa ganoon, pagdating ng araw, kahit magkaroon man lang ng konting kita, interest, para sa ganoon pang maintenance kasi nga may edad na, pambili ng gamot. Kaso nga lang, mababawasan pa pag mabigyan ng 20% added tax sa interest ng pera ng binabangko. So pagpatuloy natin, panoorin natin ulit.
Right po. Oo. Ano pong explanation? Nasa batas po ba mismo kung paano nakuha ng gobyerno yung 20% flat rate para po dito sa SIMEPA? What's the logic behind it dun sa 20% na yun? Bakit yun yung figure na binigay nila? Ang sinasabi po nila yung simplification kasi meron po kasing iba't ibang tax rate depende po doon sa value ng kanilang mga deposito. Pero ngayon po, gagawin nila 20% sa lahat. So dati, ang meron lang na 20% ay yung mga short term, no? Mas madaling galawin. Pero ngayon po, ang epekto nito, parang hindi ka na mag-iisip na bakit ka pa maglalagay ng pera mo sa bangko ng ganyan na katagal. No? Kung ganun din lang ang tax. Pero sino po ba ang tatamaan nito? Yun po ang mahalagang usapin dito. Ang mga middle income family, sila po ang nakikita kong tatamaan ng mabuti dito, ng malakas. Dahil kung ikaw naman ay mga high income o kaya mga wealthy families, hindi ka maglalagay sa mga time deposit lang. Meron ka talagang mga investment instruments na doon mo ilalagay. Kaya ang tatamaan lang nito, yung may mga kaunting naiipon na hindi nila ginagalaw, meron silang kaunting buffer na hindi nila kailangan ang kanilang pera ng mahigit sa 5 taon. Pero ngayon, wala na pong ganung klaseng window. So, ang parang nagiging issue dito, bakit naman kami mga middle class naman ang inyong gustong tamaan, ang gusto ninyong galawin? Bakit kaya hindi katulad na lang halimbawa sa estate tax, sabi nila simplified na tax rate, 6% yata ang para sa lahat. Sabi nila kung gusto ninyong maging simple ang ating tax rate, gawin niyo na lang na 6% sa lahat. Para hindi na po yung 20% middle income lang sila. Oo. Bakit naman napakalakas ng kanilang tax rate? So, parang ang usapin dito ay bakit ang tatamaan ninyo ay yung mga middle income? Oo. Bakit hindi yung malalaki ang mga kinikita? At saka ang sabi nila, ang pagbubuwis ay isang paraan para po maikalat ang kayamanan ng buong bayan. Pero kung ganito ang gagawin natin, na ang pumipiryahin natin ay mga middle income, talaga po marami tayong maririnig ng mga pagpalag ng ating pong mga middle income. Oo. Ang isa pa pong sinasabi nila, bakit pa kayo gustong mataas ng buwis o gusto niyo pang buwisin yung mga dating hindi nagkakaroon ng buwis? Nakita natin dito, napakataas na po ng ating budget. Samantalang ang makukolekta natin ay hindi naman ganun kalakas. At lalo na kung titingnan natin ang mga susunod na araw at susunod na buwan, dahil po sa taripa na nanggaling sa Amerika, talaga pong itinataya ng mga malalaking mga institusyon katulad ng World Bank, ng IMF, ng iba't ibang mga ahensya sa mundo na ang ating ekonomiya, ang ating kabuhayan sa buong mundo ay babagal. At eventually, lalo na po itong mga emerging markets, mga developing economies, ito po ang mga tatamaan ng gusto dahil po doon sa pagbabago ng taripa galing sa Amerika. At itinataya nila magkakaroon ng tataasang inflation sa atin, medyo mababa pa, pero sa Amerika tumaas na. Bigyan pa ito ng mga ilang buwan. Makikita natin ang patuloy na pagtaas ng mga presyo sa Amerika at tatamaan ng ating mga OFWs, tatamaan din ng mga PhilAmps. Malaki po ang pinapadala nila ng mga remittances papunta sa Pilipinas. Kamakailan lang sinabi ng Bangko Sentral o ng ating pamahalaan, 2.9% ang naging increase ng remittances ng mga Pilipino. Ngayon po, pagka bumagal ang economy sa buong mundo, paano naman po ang Pilipinas? Hindi po tayo excluded yan, hindi po tayo immune sa tinatayong pagbaba ng mga kabuhayan sa buong mundo. So, anong gagawin natin? Magtataas tayo ng buwis? Mukhang hindi po angkop yung ganong hakbangin para po sa ating pong mga inaasahan na paggalaw ng ekonomiya ng ating ng mundo. Tataas ang pwede rin pong magtaas ang interest, pwede rin pong ngayon, tataas nila ang deficit natin, saan natin kukuhanin ang pagbabayad ng ating mga deficit? Di magtataas po tayo ng buwis. Yan po ang nakikita kong dahilan kung bakit pati itong mga middle income ay gusto rin nila kolektahan. Okay. So, at least malinaw po no sa inyo pong explanasyon kasama sa tatamaan kasi yung ibang mga eksperto ang sinasabi nila this is just for the rich, for the old rich, sila talagang tatamaan dito. Even yung Department of Finance, yun ang sinasabi. But for you, middle income earners sakop din dito dahil yung iba sa kanila nag-iipon for retirement or for college fund, nagta-time deposit o nag-iimpok sa bangko ng mas matagal. So, ibig sabihin, kung may mga magdadalawang isip na mag-impok sa bangko, even the banks tatamaan po nito. Ay tatamaan po talaga dito nakafocus po talaga doon sa mga middle income savers na nag-iimpok para po sa kanilang mga midterm requirements. Kasi po pagka mayaman ka, milyon-milyon ang iyong puhunan o milyon-milyon ang iyong wealth, hindi po sa savings ilalagay yan. Nakalagay po yan sa mga instruments at hindi po yan tatamaan. Meron na po silang nakasama na yan sa kanilang mga tax shelter, kasama na yan sa kanilang mga tax projections, kasama na po yan. Pero ang tatamaan po talaga dito, yung mga maliliit na nag-iimpok, mga middle income, yung mga hundreds of thousands ang kanilang iniipon. Pero panggastos din po yan hindi po yan na generational wealth, ika nga, yung ipapamana. So yung mga ipinapamana natin ngayon, 6% na lang. So sabi nila, bakit hindi gayahin yung estate tax, 6% across the board? Oh, so yun nga po yung suggestion nyo kanina, yan din yung narinig ko. Instead of 20%, pwedeng sana gusto nyo i-standardize, ginawa na lang po sana ng 6%. Opo. At kung hanggat maaari, ang nila ay yung
5-year period, yun ang maging cut-off, no? At tingnan din nila magkano ba ang talagang pwede nating galawin. Eh kung mga 100,000, 5 million, maliliit po yan kung pag-uusapan po natin yung mga pinag-iipunan ng mga oo. pamilya. Opo. Pero kung mga 100 million, eh siguro po yun, pwede na yun. Pero yun po, pwede nilang taasan ang kanilang tax rate. Pero yung ganito po na tatamaan dito, eh yung mga maliliit na nag-i-input. At saka po, kung savings ang pinag-uusapan, savings po yan, bulsa ng mga mamamayan yan na pinupuno nila para magkaroon ng huhugutin pagdating po ng kanilang mga pangangailangan. Sa ngayon po, mukhang hindi po angkop ang hakbang na yan ng pamahalaan. At unang-una po, mukhang ginagawa ito, pati po yung timing. Dahil po, lumaki ang ating budget, pero inaasahan na malaki din ang magiging deficit. At ito po yung recent na pronouncement ng ating pamahalaan na gagawin na po ang baseline ay 70% ng GDP ang magiging guidance natin para po sa pangungutang. Ay naku po, kung mataas ang ating income, okay lang siguro yan. Kung maganda ang ating kabuhayan, okay lang. Maski na 100%, kung kaya nating tugunan ang mga pangangailangan, kaya nating mag-produce ng mga pwede nating ibenta, mga serbisyo, at pwede po nating tatakbuhin ang ating kabuhayan. Pero yung kabuhayan po natin na hindi naman po ganun kalaki, hindi naman po ganun kalakas, ang 70% na utang kumpara sa ating GDP, mabigat po yan. Oo. Wala na pong matitira sa budget natin para po pagtustusan yung mga pangangailangan ng ating mga mamamayan, ang ating healthcare, ang ating pong pabahay, at lalo na po ang ating edukasyon. Para kung hindi nag-iisip na meron po tayong education deficit sa ngayon, bakit po parang patuloy na parang business as usual katulad ng nakaraang taon? Bakit ganun ang pagbabudget natin? Kailangan po makita natin paano ba natin tutugunan ang pangangailangan ng ating mga mamamayan sa edukasyon, pabahay, at ating pong pangkalusugan. Opo. Professor, itong pinag-uusapan natin na bank deposit, kasama po dito yung regular na time deposit na yung nga po pang matagalan para mas mataas nga sana ang return? Opo, yan po ang narinig ko sa isang pahayag ng mga bangko. Yung mga time deposit, yung mga over 5 years na hindi nila ginagalaw. Yan po, kasama na yan sa tatamaan. Sa 20%. And sabi ho ninyo, maliban nga dito po ang tatamaan yung mga middle income earners na naman. Pero baka ho nakaligtaan nyo, Professor, na marami po sa ating retirees at pensyonado na ganyan din po ang ginagawa. Alam mo yun, yung after working for 40 years, 35 years, meron ko makukuha lump sum, yan ay nilalagay mo sa bangko para din kahit papaano ay kumita ka sa iyong pang-maintenance. Tama po yun. Pero may pahayag po ang pamahalaan, I think ang DOF, na ang ating pong mga savings for retirement ay hindi po tatamaan. Pero parang mahirap. Paano mo malalaman kung paano yun? Magpaparehistro ka? Tama po yun. Opo. Mahirap pong sabihin na yung pera ko ngayon sa bangko ay para sa retirement po at galing sa retirement. At meron po silang programa yata sa pag-ibig na pagka po idiniposito yun, maganda ang kanilang kita. Pero sa ngayon po, mahirapan tayong magsabi kasi bangko ang pinupuntahan ng ating mga pondo para po sa ating mga pangangailangan. So sasabihin ko ba sa bangko, huwag niyong i-tax yan kasi pang-retirement ko yan. I mean, medyo napakahirap po yatang matukoy. Yung sinasabi na kung retirement mo ito o kaya ito tinanggap mo na retirement benefit, you have to declare. Ganun po yun para ka ma-exempt sa 20%? Parang wala pong ganung paraan ng mga bangko na i-distinguish kung ano ang galing sa retirement. Ang parawa po, kasi ngayon, mga lump sum ang binibigay ng mga kumpanya. O ito, ang iyong pinagtrabahuhan ng 40 taon. Opo. Ngayon, ikaw na bahala na mag-invest niyan. Opo. Pero sabi nga po, ang policy nila, ang atin daw pong mga galing sa retirement, hindi daw po yan kakaltasan ng 20%. Pero wala pong ganung paraan para sabihin, or hindi ko lang nakita na meron silang ganung instrumento na pagka ito ay retirement, dito mo ilalagay at exempted yan sa 20%. Wala akong gano'n. Opo. At saka ano na nangyari doon sa una pang kampanya na mag-impok sa bangko kung ganito, di ba? Kaya nga. Wala po. Oo. Kaya po ang kanilang napuntirya ngayon, ewan ko kung talagang pinuntirya o hindi lang naisip, mga middle income ito. Kasi kung ikaw ay high income, hindi mo ilalagay sa savings. Ilalagay mo yan talaga sa mga investment, sa mga wealth fund, yung mga iba pa po mga pag-aari na sigurado ka kung ano ang tax rate at magkano ang kikitain. At kung minsan pa po meron silang mga investment managers. Hindi po ito yung tatamaan nito. Ang tatamaan nito are people na career-retire lang o kaya po ay may naiipon ng sobra, ilalagay po nila sa pagdagastosan nila tulad ng edukasyon o kaya po yung kanilang mga healthcare. Opo. Salamat po na marami, Professor. As always, kami po'y muli natuto po dito po sa inyong kaisipan na ika nga po namin kinakailangan maipaliwanag para mas maintindihan po ng bayan. Salamat, Professor. Maraming salamat din po, Sir Ted and Ma'am Bigay. Thank you. So, anong masasabi nyo yung mga may pera dyan na naka-time deposit? At papatawan na ng 20% tax sa mga interest ng yung mga pera. So, marami nagbibigay talaga ng
bad reaction, meron din nagbibigay ng good reaction, mga nagko-comment kapag pumunta ka ng social media, kung yung mga napapanood natin na ang dami, maraming tutol dahil nga siyempre pinaghirapan ng isang tao yung pera dahil gusto niyang kumita, kaya iginalak o inilagay sa bangko. Ano bang yung ibig sabihin niya na mag-impok sa bangko? Parang hindi na. So siguro makikita natin yung outcome nito sa mga susunod na buwan, kasi nga meron tayong mga nakikita, napapanood na hindi na raw sila magbabangko ng mga ganon time deposit. Siguro ilalaan na lang sa iba, titignan nila kung paano yung pera nila ay lalago o kikita. So of course naman kasi ang laki ng tax, 20%. Tapos siyempre kapag may extra kang pera, gusto mong kumita, ilagay mo sa time deposit para sa ganun kumita ka naman. Ang problema nga lang dyan ay makakaroon ng tax. So anong masasabi nyo dito? Kasi nga tulad ng sabi ko, nanonood ako sa social media, ang daming bumabatikos na bakit daw yun, bakit pati ba ng mga pera ng mga pinaghirapan ng isang tao ay papatawan ng tax. Pero yung narinig din naman natin kanina na hindi naman daw bago yung patakaran na yan, matagal na. So ini-implement lang, kaso nga lang ang daming masasagasaan. Siyempre of course, kung may pera ka na nakalagay sa bangko, ay di mo na asahan yung total interest dahil nga magkakaroon ka na ng 20% tax. So sana nga lang itong tax na to ay pag nakolekta, sigurado ang laking pera to. At sana mapunta sa mabuting kalagayan na magandang proyekto ng ating gobyerno. Para sa ganoon, umunlad naman ng ating bansa at makapagbigay ng maraming trabaho sa atin. So anong masasabi nyo, mga kababayan ko, mga ka-OFW, saan mang sulok ng mundo, yung mga pera nyo, kung meron kayong naka-time deposit, siguro yung mga iba na meron, siyempre tutol dahil imbis na kumita yung pera, kumita nga naman, kaso nga lang mababawasan pa ng 20%, medyo malaki-laki. So pa-comment sa baba, pa-share yung reaction nyo, kung anong masasabi nyo patungkol dito sa 20% tax sa mga interest ng savings deposit. Mga kababayan, mga ka-OFW, sa mansulok ng mundo, baka dahil dito sa 20% tax na to sa savings interest natin, ay baka marami nang mag-iisip na wag nang ilagay sa bangko yung pera. Pero para sa akin, mas maigi pa rin na sa bangko, mas safety. Baka ito naman, dahil dito ay maglipanan naman yung mga scammer, mga manluluko, yung mga alokin ka ng mga deposit, tapos malaki ang interest, tapos kalaunan bigla na lang maglalaho, sayang yung pinaghirapan. So of course, kung isipin natin talagang manghinayang tayo dahil malaki yung 20% tax. Kung halimbawa may extra kang pera at time deposit mo sa isang bangko, yung saving interest ay mababawasan ng 20% tax. Pero ang kagandahan dito is yung pera mo is safety kung sa bangko. Sa bangko mo ilalagay. Kaya wag mag-isip ng, of course, marami kasi nagbibigay ng comment na wag na akong maglagay ng pera, hindi na ako mag-deposit dun sa pagpunta ka ng social media. Ang dahil na nababasa ng mga comment, mga good at saka bad. Pero yun din ang yung advantage, yung pera mo ay safety pa rin. Kaya ligid naman sa ating kalaman na ang dami din nababalita ng mga scammer na share sila ng pera nila, iniimpok nila doon dahil naakit sila sa malaking interest. Pero kalaunan, pag nagtagal, bigla na lang naglaho. So
ingat mga kababayan, mga ka-FW. So, pag-isipan nyo mabuti yung mga pera dyan na naka-time deposit. Para sa akin, mas safety pa rin sa bangko. Dahil tulad ng sabi ko, kahit na yung saving interest ay magkaroon ng 20% tax, mas sigurado pa rin yung pera nyo, pera natin, kung halimbawa ilagay natin sa bangko. So, yun lang para sa akin. Yung mga comment, reaction nyo, anong palagay nyo? Or, mag-isip kayo ng magandang investment na talaga yung sigurado, yung legit, para hindi mawala yung pera nyo. Yun lang yung para sa akin. At pa-comment sa baba kung ano yung mga reaction nyo patungkol dito. So, maraming salamat. At ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, Ronnie Mutilla Vlogs. Like, share, and subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Have a nice and great day to all of you. Kita-kits sa mga sunod kong videos.